Dear Tita L, good evening po sa inyo at sa shoutout team. Share ko lang po ang nakakakilig na kwento ng love life ko 7 years ago. May nanliligaw po sa akin sa kabilang school. Magkalapit lang po kami sa University Belt sa Manila. Madalas kami magkita tuwing hapon pag magkasabay kami ng schedule. Sinusunod niya ako o sinusundo niya ako sa tapat ng school at sabay kaming naglalakad papunta sa isang sikat na fast food. Minsan, pag nagkataon na kaunti lang ang budget namin, share na lang po kami sa order. Hahatiin namin yung burger at dun, share na kami. Nakakakilig din kasi di namin kailangan ng maraming pera to enjoy time with each other. Isang araw, nagtry ako na isurprise siya na ako naman ang sumundo sa kanya. Sana pala hindi na lang Tita L. Dahil nakita ko siya sa tapat ng school namin na may kasamang babae. Siguro ibang course yun dahil di ko siya kilala. Gustong gusto ko siyang lapitan at tanungin kung sino ang kasama niya pero nanghina po ako at nawalan ng lakas ng loob. Umuwi akong mag-isa, malungkot at nasaktan. Binla ko na po siya at pilit na iniwasang magkita pa kami sa labas ng school. Naalala ko lang ito, Tita L, kasi nakita kami nung isang araw sa Intramuros. Naglakas loob akong tanungin kung sino siya. Nagtanong din siya sa akin kung bakit ako biglang naglaho na parang bula. Yun nga lang, may biglang lumapit sa kanyang bata, niyakap siya, at sabay ngiti sa akin. Tinawag naman ako sa malayo ng aking asawa. No words were needed to be said. We parted ways and left us with unanswered questions. I guess it's better that way. Kayla ng Mandaluyong. Yan po nagpadala. Kayla. Kayla, parang ang bitin naman ng storya mo. Just when you think, no? Na magkakaroon ka na ng closure. Actually, kayong dalawa Kasi 'di ba? Bigla kang nawala. Wala siyang closure. Nakita mo siya na may kasamang iba, dahilan para i-block mo siya sa mga social media, I guess, at iniwasan siya. Wala ka ring closure. Kasi baka mamaya kung sino lang naman 'yun, 'di ba? Yun nga lang, sa tinagal ng panahon at pilit mo siyang iniwasan, hindi mo na talaga nalaman kung sino ba talaga, who ba talaga this girl, no? And years after that you bumped into each other, just when you thought that all your questions will be answered at magkakaroon na ng period kahit papano, matutuldukan na ang mga question marks mo in life, hindi pa rin pala. Pero, siguro nga, yung mga ganyang bagay, because for sure naka-move on na kayo parehas dahil nakita mo nga meron na siyang anak at ikaw naman tinawag sa malayo nung kanyang asawa, hindi ba? So I guess, sabi mo nga it's better that way. And I think it is also. Kasi tapos naman na yun
May mga bagay talaga sa mga love life natin na hindi lahat nasasagot. Lalo na yung mga juvenile na love life natin. You know, when we were very in love, but yet, again, not so mature. Ayokong dagdagan yung puzzle sa utak mo, pero hindi mo kaya naisip nitong nagkita kayo lately na, what if nga, itinanong ko siya, at nagkaroon ka ng lakas na tanongin siya noon kung sino yung kasama niya. Would it have made the difference now? Kung ako yung tatanungin mo, sa tingin ko hindi. Because I always believe that ang destiny, nakaukit na yan sa palad mo long before. Isipin na lang natin that this guy that you share the burger with, na naging bahagi din ng buhay mo, na kahit pa paano na sharean mo ng part of your life and your heart when you were still in college, was just meant to pass by and give color to your life. He's not really the one na magiging happy ka with. Siguro isa lang siyang aroma. Alam niyo yun? Yung pampabango pag nagluluto kayo ng ulam. Parang yun lang yung reason para bumango or atsuete. Para magkaroon ng kulay. Yung ulam. Walang lasa, no? Pero maganda siya tingnan. O kaya tomato paste, di ba? Pampalapot. Parang ganun lang siguro. Parang siya, added ingredient sa buhay mo to probably teach you something. And magkaroon ng konting kulay yung love life mo. So kung ngayon, happy ka naman sa buhay pamilya mo, and I guess siya rin naman, ganun, tama ka. It's better that way. Unanswered questions. Just, turn your backs away from each other and move away. Kasi happy naman na kayo pareho ngayon. Di ba? Kyla! Yan. Maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento. And for sure, ngayon na may pamilya ka na, you still share your burger or probably your child or your husband, may bago ka ng ka-share ng burger. Yan. Pwede pa rin kayo maging sweet, diba? Pero baka mamaya umunlad, baka medyo naka-LL na kayo sa buhay, hindi na burger ang sinishare nyo. Diba? Baka nag-a-unli na kayo ng samgyup. At nagsusubaan ng lettuce na dinidip nyo sa cheese. Yan, diba?